Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pahayag ni Yusek Claire Castro tungkol sa plano ng ating mga kababayang OFWs, yung Zero Remittance Week. Magsisimula March 28 hanggang April 4. Okay. Ito sa post ng Inquirer.net 46 minutes ago. Ito ang pahayag. PCO Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro is optimistic that OFWs will not mount Zero Remittance Week as their families will go hungry if they do not send remittance to the Philippines. So mga kababayang OFWs, hindi naniniwala si Yusek Castro sa inyong mga pahayag. Magugutom daw ang inyong pamilya. Kaya siya, optimistic, positive thinking na hindi nyo itutuloy ang inyong plano. So para bang lumalabas na nananakot lang kayo? Dahil magugutom daw ang pamilya nyo eh. So, tuloy natin. So, sabi ni Castro, wala po tayong ginagawang aksyon dahil alam natin ang OFWs ay may sariling pag-aanalisa sa mga pangyayari. Okay, tama ito. Hindi naman lahat ng OFWs ay susunod sa panawagan na zero remittance. May mga ilan-ilan din yan na magpapadala pa rin. Kaya lang, sa karamihan, I don't know, sa mga nababasa kong mga comments, sisimulan na nila. Okay, sabi pa niya, di ba mas mapunta tayo sa dumpster, okay? Dumpster. Kung ang maging pangulo natin ay mga katulad ni na BP Sara na mas inuuna pa pumunta sa abroad. Napunta na naman sa paninira na naman sa mga Duterte. Mas inuuna pa pumunta sa abroad, bagamat tatay niya yon, pero maraming Pilipino ang umaasa sa kanya. Castro says it will be hard to have a president who is always abroad and cannot be relied on to work for the Philippines. Ayan. As usual, basta yung mga ganitong may issue, meron siyang isisingit na paninira sa mga Duterte. So, in short, binabatikos niya si BP Sara na nandun sa abroad, na marami daw umaasang Pilipino sa kanya dito. Anyway, balik tayo sa issue. Mga kababayan kong OFWs na nakasubaybay itong issue, totohanin nyo ba yung hindi nyo pagpapadala? Kasi lumalabas dito sa payag ni BP Castro, magugutom daw ang pamilya nyo. Anyway, ang panawagan man lang is 1 week eh. So, hindi naman siguro magugutom ang pamilya nyo in 1 week. March 4 to March 28 to April 4. So kung hindi kayo magpadala within that period, 1 week, magugutom na ba ang pamilya nyo? O kaya pa nila? So, tingnan natin, patunayan natin kung sino ang tama, si Claire Castro ba o kayo? 26 naman ngayon. 28, isang linggo. Sa mga nababasa kong post, kahit 1 buwan daw, kaya nilang hindi magpadala. So, ano ba itong si Yusek? Nagiging positive thinker na siya ngayon? Optimistic na siya eh. Hindi daw tututuhanin ng OFWs. So, tanong, minamaliit ba ni Yusek Castro ang inyong plano sa mga nagplaplano
Kasi ulitin ko, hindi naman lahat ng OFW siguro ay susunod. Meron at meron talagang magpapadala. Kailan kung sino ang mas marami, yung zero remittance o yung magpapadala, malalaman natin later on. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Sabi dito, Jonalyn, 1 week will go hungry? Hindi naman siguro. Sanay, mga OFWs pamilya, sanay kumain ng kamote, saging. Okay. Palagay ko, hindi naman magugutom in 1 week. Yan, trending yarn. Sabi niya, masyado mo naman minamaliit OFW. Isang linggo, gutom na agad. Ganyan ba kaliit ang pera nila? Oo nga no. Oh, ito. Di ba pag mamaliit, yung sabi na magugutom ang pamilya nyo kung hindi kayo magpapadala? May nag-reply. Jane Mary Election. Bakit? Alam mo ba kung ano ang buhay namin dito sa abroad at kung magkano ang sahod? Hindi lahat na bibiyayaan ng malalaki na sahod. Mind you people. Kaya kung ayaw ninyong agreement, it's your choice. Huwag mandamay at sabihin lahat ng OFWs. Para sa pamilya, kaya kami nandito. Hindi para sa partikular na tao. Emma Ching Deloria, akala nila ganon, minamaliit nila pati pamilya ng OFW. 1 week, yun. Hindi 1 year. Madiskarte halos mga Pilipino, so alam na nila ano ang gagawin nila. Sobra naman, gutom ka agad in 1 week. Kiko Pablo, Diyos me ka Claire Castro, araw-araw kang nagpapatawa sa sambayanang Pilipino. Mina Elhana, may pondo na po. Kakatanim lang, nakaani na, kaya di na magugutom. Sheila Ablog, ikaw ng Castro, nagwawala dahil lang sa kliyente mo kuno. Si BP na may tatay na yon, siyempre gagawa ng paraan para sa tatay niya. Of course, tatay niya yun eh. Okay, so ito. Rimos Finest, palagay ko hindi zero pero baka babagsak kumpara sa nakaraan. So, malalaman natin. Malapit na yung 1 week na tinuring na zero remittance kung anong mas marami. Mag-zero remittance o magpapadala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Malaking tulong nyo sa tribong Talaandig dahil ang sweldo sa channel na ito para sa Talaandig na tribo, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ron, kuan na sila. Oo, magtangtang na gud sila og atop. Kay mag-atop na sila karon. Og ilan na tong kuhaong kadtong ilang atop nga tulok na.
Nanay, tatay, unsang inyong ikasulti nga karon natagaan na mo og sen, lansang pako blinsen. Oo. Salamat. Nagamig sin. Oo. Namo. Oo. Salamat sa inyo ha. Oo. Hatag mo sa sin. Oo, karon bago na inyong atop. Karon amo ang atop. Oo. Kay natagan mig mas. Oo. Salamat na. Salamat sa paghatag sa amo. Oo. Karon nakabalay na mo. Di na mo matuluan. Karon, oo, bago na inyong atop. Maayo na inyong atop oh, bago na kayo. Oo, so Salamat ni oo. Oo. Ginoo. Sa Ginoo sa Padayon gyapon. magpadayon ang tabang. Tabang sa Ginoo. Oo. So, salamat kayo na, tatay. Salamat. Oo, si nanay og si tatay, nagpasalamat siya sa Ginoo sa nakatan-aw sa video, sa inyong pagtabang ay naot daw unta nga magpadayon ang inyong tabang sama sa ilahan ng Salamat. Natagan mig kuan. Oo, sige nanay, salamat.